what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito na nga po, no, yung isa nating pag-uusapan. Grabe mga kababayan, no? Medyo nakakatakot at nakakabahala po itong mga nangyari sa Mindanao. No, diyan po sa parte ng Mindanao na kung saan, no, meron pong ilang mga flying boaters, no, na naharang ng kapulisan at ang nakakatakot diyan mga kababayan, may mga dala raw po itong pamalo, no, at may mga armas like may granada pa nga daw po, no, na dala-dala itong mga flying boaters na to at hindi lang po isa, dalawa mga kababayan dahil napakarami po nito, no, nakasakay po sila, no, sa isang truck. Grabe, nakakatakot mga kababayan. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At huwag niyo pong kalimutang paki-like naman po ang ating video ngayon. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. At shoutouts po sa mga bago natin subscribers dyan. Shoutout sa inyo. Okay, so alamin natin to mga kababayan. Ito nga isang nakakabahalang balita na to mga kababayan. No, dahil nga sinasabi natin, no, na isa nga itong halala na to, no, sa nakikita natin nga medyo marami pong insidente, no, ng karahasan. Well, hindi naman nawawala yan, no, sa mga nakaraang halalan. Talaga naman palaging merong ganyan dahil marami talagang gustong makakuha ng pwesto. No, pero itong isang balita na to mga kababayan ay sa Mindanao po nangyari. So alamin natin to mga kababayan at ating pag-usapan. Alright, tara, let's go. Tensyon sa probinsya ng Maguindanao del Sur ngayong araw ng eleksyon. Nahulihan po ng mga armas ang ilang flying boater umano sa bayan ng Buluan. Kanina naman sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan nahirapang makapasok sa polling precinct ang mga botanteng senior citizen. Grabe, no? Nahulihan ng armas. Ano magagawin mo? Boboto ka lang, may mga dala-dala kang armas. No? So, anong intensyon ng mga tao na to? Bakit may mga dala silang armas? Mga kababayan, di ba? Kung boboto lang naman sila, talagang kailangang maharang po ito. No, yung mga ganitong klase ng mga tao. Ang mga detalye sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, kinailangang pumasok sa eksena ng isang military colonel para mabuksan itong gate ng Dato Pindililang Piang Elementary School. Kung hindi, ay baka nagkaroon na ng stampede. Actually, nagkaroon ng tulakan kanina, Connie, kaninang umaga nung hinaharang at talagang sinasala ng mga security forces yung mga pumapasok at ang nakakaawa dyan, napakaraming mga senior citizen, may mga buntis din. Oo, yun talaga mangyayari dyan. Kailangan nilang salain, no? Kagaya nga na sinasabi natin, no? Dahil delikado, no? Maraming tao dyan. Diba? What if may mga ganun nga insidente, may mga magpasabog dyan, may mamaril dyan, agaya sa nangyari sa ibang lugar. Diba? So, mas maganda na rin talaga yung sinasala yung mga tao na papasok para bumoto. Diba? Ang halos maipit dun sa bakal na gate, may mga nakita tayong nahimatay nga, Connie, at dumadaing yung mga nakatatanda na talagang hirap sila dun sa pila. Connie, dapat hiniwalay siguro nila yung mga senior citizen. No, yung mga senior dito sa parte na to, yung mga buntis, ayan, senior buntis dito sa kabilang side na to. Yung mga okay naman dito sa kabilang side na to. Siguro mas maganda ganun yung ginawa nila, di ba? Yung mga nakatatanda na talagang hirap sila dun sa pila, Connie. Init pa naman. Sa ngayon ay medyo na-control na yung sitwasyon. Ang pinoproblema na lang dito yung mahabang pila papasok ng mga voting precinct at tinitiyak naman ng mga pulis at ng mga sundalo na nakatutok sila dahil ang area na ito, Connie, ay critical. Mga mahigit isang oras, Connie, na travel time mula dito sa Datu Saudi Ampatuan ay ang capital town naman ng Buluan. Pakita natin yung mga litrato na nakuha natin mula sa Police Regional Office sa Bar o Bangsamoro Autonomous Region. Kaninang umaga kasi, Connie, ay isang truck ang na-intercept nila sa bayan ng
Buluan at doon nakita ang nasa mahigit 6 na po umanong mga suspected. Grabe, no? Hindi isa, hindi dalawa. 6 na po, mga kababayan, itong na-intercept nila na to. Ganong karami. Diba? Flying voters at nang inspeksyonin ng mga pulis. Yung truck ay may mga nakuha pa silang 2 granada. Grabe. At mga pamalo. Ang sabi nitong si Pro-Bar Regional Director Brigadier General Romeo Macapas ay suspecha niya ay pinadala sa Buluan itong mga suspected flying voters na ito para manggulo. Itong Buluan, Connie, ay isa lang sa 2 lugar sa buong Pilipinas na nasa ilalim ng COMELEC control. Ang isa ay na dito sa katabing bayan, katabing probinsya ng Maguindanao del Norte, itong Dato Odin Sinsuat. Sa capital town ng Buluan, Connie, yung mga nagsisilbing special electoral board ay mga pulis dahil ang mga guro doon ay nagsipag-atrasa na dahil sa takot na madamay sa mainit na gulo na may kinalaman sa eleksyon. Kaya sabang nagbobotohan ngayon, ang makikita sa mga presinto ay mga pulis. Grabe. At hindi mga guro. Nako, imagine ninyo yun, no? Yung electoral boards umatras na. No, yung mga nagbabantay na doon, mga pulis. No, wala na yung mga teacher, pulis, tsaka mga sundalo na. Grabe, no? Ganong katindi ang tensyon. Diba? Mula rito sa Maguindanao del Sur, ako si Jun Veneracion ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Yes, June, malinaw ko lamang yung report mo tungkol doon sa mga nahuli dyan sa may Buluan na sinasabing mga flying voters. Suspected pa naman ito. Pero may mga dala sila, sabi mo, mga granada at mga pamalo. So ito, na-establish na ba kung sakasakali, without of course mentioning names muna siguro, pero establish na ba kung sino ang pinaka nagpadala sa kanila doon? Hindi pa, Connie, kasama pa yan sa iniimbestigahan. Ang instruction nga nitong si Police, or rather Brigadier General Romeo Macapas, ang Regional Director ng BAR, ay mula Buluan, dalhin agad dito sa Provincial Office ng Maguindanao del Sur, Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, yung mga nahuling suspected flying voters para maimbestigahan ang isa pa. Ang tanong, flying voters ba talaga? Di ba? Na i-establish nila, Connie, ay sa labas ng rehiyon galing yung mga hinihinalang flying voters na pumasok sa Buluan, ang kung saan nandun nga ang Kapitolyo ng Maguindanao del Sur. Taga-ibang lugar pa. No, ito mga nahuli na to, mga babae, no. So ito rin yung ilang karagdagan ng mga balita diyan, mga tol. Alamin natin, punta tayo sa Mindanao, yung higit 6 na pong flying voters daw po na may dalang baril. Nahuli po yan dyan po sa Buluan, Maguindanao del Sur. Alamin natin ang balitang yan mula kay RH19, Jun Di Makuta. Kuyang Jun. Ating may sa kasalukuyan ay nakadapa pa rin itong mga nahuling di umano'y flying voters sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Yung kanina, ang grupong ito ay kinasasangkutan na kinabibilangan ng ilang mga retired military officers o personnel, retired. At nakuhanan sila ng mga baril at isa sa mga nahuli rito ay sinasabing sila ay tao ng isang J.D. Martinez. So ito ay nasa political side din, mga babayan. Kaya nandiyan sila, okay? So balikan lang natin, mga tol, no? At isa sa mga nahuli rito ay sinasabing sila ay tao ng isang J.D. Martinez na tumatakbong alkalde sa bayan ng Buluan. At maliban sa nakuhang mga baril, ay may nakuhanan din sila ng sketch map na ibig sabihin ay hindi sila hindi lang kabisado itong lugar ng Buluan municipality. That's why mayroon silang sketch map na nakuha mula sa kanilang possession. As of now ay nakipag-coordinate na ng may mga baril pala talaga, mga babayan, no? So may intensyong guluhin yung eleksyon, parang ganon, mga babayan.
local government unit Medyo nakakatakot talaga yan, ha? ng Buluan sa ating PNP. Karon May intention ba sila, no, na ganon, nang gawin, no, guluhin yung eleksyon? din sa AFP upang ma-interrogate itong nasabing mga allegedly flying voters na nanggaling sa mga bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat at iba pa mga nearby Grabe. municipalities nitong Maguindanao del Sur. Samantala ating May, dito naman sa may bahagi ng poblasyon Balikan ng Dato Uding Sinsuat may tensyon na namumuo dito sa mga supporters ng dalawang mayoralty candidate. Ay may mga batuhan at may mga tensyon na nakikita dahil may mga kanya-kanyang dalang batuta o itong mga tubo. Itong mga supporters dito na nakatakip ang mga mukha habang nasa gitna naman itong ating mga PNP at AFP at sinusubukang masuway itong mga dalawang supporters sa ito dahil di umanong itong tawag natin dito ay suggestion ang mula dito sa ating mga local officials na papalitan itong mga BEIs ng mga empleyado ng munisipyo. Kung saan ay pinalaga naman ito ng kabilang panig at hindi pinayagan. So until now, wala pa rin nakakaboto sa iba't ibang mga barangays ng Dato Uding Sinsuat sa kasalukuyan itong Sarilikha at Village banda sa may barangay Simba. Nag-uwian na yung ibang tao dahil sa mula pa kanina hanggang ngayon ay wala pa rin dumarating na eleksyon na paraphernalias sa Okay, so yan mga kababayan, no? So makikita natin ganong kainit, no, yung naging eleksyon o yung naging halalan dyan po sa parte na yan ng Mindanao. Dahil kung titignan natin, no, hindi biro yun, yung 6 na po katao na yun. Diba, yung unang balita na ating pinanood, mga batuta lang, no? may mga tubo lang, may dalang granada, pero nung ito sa isang balita, may mga dala pa lang mga armas. Diba? So, medyo nakakatakot talaga no, yung election na yan dyan sa Mindanao. Okay, so anong masasabi nyo dyan mga tol? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobsid sa Mobs TV. Peace and health.